Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sapagkat magkakasama po ulit tayo ngayong gabing ito upang patuloy po nating purihin, pasalamatan ng Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Ganon din po, ito po ay muling pagkakataon para atin pong pag-aralan ulit ang kanyang salita. Ang atin pong mga mensahe ngayon ay buhat po sa atin pong mga Bible readings. Ano po? Kaya nawa ngayong gabi, handa na ang bawat isa na makinig at gawin kung ano man ang iniuutos sa atin ng Panginoon buhat po sa kanyang salita. Pagkakataon din po ito, mga kapatid, para ipanalangin natin ang mga concerns ng bawat isa sa atin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa Esther chapter 4 verses 14 to 16. Esther chapter 4 verses 14 to 16. Ang sabi po dito, "For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish, and who knows but that you have come to royal position for such a time as this." Then Esther sent this reply to Mordecai, "Go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na muli kami ay nagkatipon-tipon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na naglaan ng oras para makibahagi sa amin pong gawain ngayon pong gabing ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko na ang inyo pong salita ay patuloy na nangungusap at kumikilo sa buhay namin. Ang dalangin ko po ngayong gabi ay inyo pong ipakita sa amin, iparinig sa amin kung ano ang mga dapat naming maging tugon sa mga hamon na amin pong nakakaharap everyday in our lives. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong famous quotation, ano po, ang isang American pastor, author, and theologian. Ang pangalan niya po ay Aidan Wilson Tozer, or mas kilala siya sa A.W. Tozer. At ito po ang quotation na kanya pong sinulat sa isa sa mga aklat na kanyang ginawa. "Christian life is not a playground but a battlefield." No? Christian life is not a playground but a battlefield. So tama po itong sinabi ni A.W. Tozer na ito. Ang atin pong Kristiyanong pamumuhay ay hindi po parang tayo ay namamasyal, no, sa park or naglalaro sa isang playground na napakadali, laging masaya, kundi ito daw po ay isang giyera o isang labanan. At totoo po ito sapagkat ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." So dito po makikita natin ng ating kalaban ang diablo, no? Araw-araw, no, minuminuto, segundo ng buhay po natin, nag-aabang po siya, no? Naghahanap po siya kung sino ang kanyang sisirain o lalapain. Kaya dapat lagi po tayong handa, lagi po tayong alerto. At ang sabi rin po sa Ephesians chapter 6, 10 to 12, ano po, ang paalala ni Apostol Pablo sa mga Ephesian believers, "Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So, pinapakita po ng dalawang talatang ito na sa araw-araw ng buhay po natin ay may labanan na nangyayari. At kung atin pong uobserbahan, paggising pa lang natin sa umaga, ay mapapansin natin na laging may naglalaban sa atin pong isipan, no, sa ating pong puso, bukod sa nakikita nating labanan sa labas, deep in our hearts, deep inside in our lives, ay meron din pong battles. At ayon kay Apostol Pablo at kay Apostol Pedro, mas matindi itong laban na ito, spiritual battle. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang hamon sa atin ng Panginoon, ang paalaala ng kanyang salita sa bawat araw ng buhay po natin,
tayo po ay nahaharap sa iba't ibang mga labanan. Ano po? May madali, may mabigat, at mayroong napakahirap. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat sa pagharap natin sa mga laban na ito, hindi po natin itong mag-isa na haharapin. Meron po tayong napakalakas na kasama. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi dito po sa talata natin pong binasa. Nawa, maging halimbawa po sa atin ang ginawa ni Esther, ni Mordecai at ng mga Hudyo para harapin ang napakatinding pagsubok sa kasaysayan ng mga Hudyo. Pinamagatan ko po ang ating mensahe, Step Up in Such a Time as This. Step up in such a time as this. Ito po ang ginawa ni Esther, ni Mordecai at ng mga Hudyo nung nanganganib po ang kanilang buhay. At ngayon pong gabi mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat niligtas na niya tayo sa maraming kapahabakan. Ngunit marami pang mga tao ang kailangang maligtas. Kaya ngayong gabi nawa ang maging tugon natin sa kung ano man ang sitwasyon na nararanasan natin ngayon, we will step up in such a time as this. Meron po tayong tatlong makikita na paraan para tayo po ay mag-step up sa kahit anumang sitwasyon, lalo na kung mahirap ang sitwasyon na naroon po tayo. Katulad po ng naranasan dito po ni Esther at ng mga Hudyo at saka ni Mordecai. Alam po natin na may 4 na empire na nakasakop po sa Judah at bumihag sa kanila. Ano po, ang una ay ang Babylon, pangalawa ay ang Medo-Persia, pangatlo ay Greece, at ang pang-apat ay ang Rome. So dito po sa puntong ito, sa buhay ni Esther, ang nakasakop po sa kanila ay ang Medo-Persia. At alam niyo po, noong sinakop ng Babylon, ano po, ni King Nebuchadnezzar, ang Judah at ang Jerusalem, lahat po ng mga nobles, no, lahat ng mga magagaling, matatalino, ano po, ay dinala nila sa Babylon para mapakinabangan. Ngunit after 70 years, tinalo ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia po, yan po ang Iran ngayon, ang Babylon na Iraq naman ngayon. Ano po? At noon pong tinalo ng Medo-Persia ang Babylon, lahat po ng mga binihag papuntang Babylon ng mga Hudyo ay pinabalik ni King Cyrus sa Jerusalem para i-rebuild ang kanilang syudad at ang kanilang templo. So, nung panahon po ni Ezra, ni Zerubbabel at saka ni Nehemiah, marami po nang nagbalikan na sa Jerusalem. Pero may mga Hudyo pa rin na mga naiwan. At isa po sa mga naiwan ay ito pong si Mordecai at ang kanyang pinsan, ano po, na ulila, no, kumbaga ay inampo na, inalagaan na ni Mordecai. Ito po ay si Esther. At nakita po natin na ang hari during this time ay si King Xerxes at meron siyang asawa, no, queen na si Vashti. At isang araw, no, kasama ng mga kaibigan ni King Xerxes, pinapunta niya si Vashti para i-display sapagkat ito si Vashti ay napakaganda. Ngunit hindi siya sinunod, no po, ni Queen Vashti. Kaya sinabihan siya ng mga kaibigan nila, dapat disiplinahin mo yan, no, para hindi pamarisan, ano? At yun nga, doon po nagsimula ang search ng panibagong queen. At dito natin nga po nakita, no, ang napili sa dinami-dami ng nag-audition. Siguro ito ay parang Miss Universe pageant, no. Ang sa dinami-dami ng audition, ang nanalo, no, ay si Esther. So siya po ang pumalit kay Queen Vashti. So kung titingnan natin, talagang napakapalad na nangyari dito kay Queen Esther, no? Kasi from being an orphan, ngayon bigla siyang naging queen. Ngunit itinago niya ang kanyang lahi na Hudyo. At nung panahon na yon, no, may kanang kamay itong si King Xerxes na kanyang pinarangalan, no? Ito po ay si Haman. At lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga tao na nakakita sa kanya, kahit yung mga officers ng palasyo ay yumuyukod dito kay Haman except for one. Alam niyo kung sino? Itong si Mordecai, itong pinsan po ni Esther. Dahil dito, no, nagalit itong si Haman kay Mordecai, kaya nag-isip siya, no? Lalo na nung malaman niya kung anong lahi nitong si Mordecai, siya ay Hudyo. So inisip niya na patayin, sirain ang lahi ng mga Hudyo at nakumbinsin niya ang hari na gawin yun. Kaya pinakalat, no, yung utos ng hari sa buong probinsya
na lahat ng mga Hudyo ay papatayin. So dito po natin nakita po na si Mordecai, siya po ay nagpadala ng sulat kay Esther at sinabi niya yung problema. At itong si Esther, nung una, hesitant siya. Pero nung nirebuke siya ni Mordecai, ay finally nag-decide siya. At kung titingnan natin yung mga sunod na nangyari, hindi nagtagumpay si Haman. In fact, siya ang pinatay at na-save ang lahi ng mga Hudyo ng panahon na yon. Mga kapatid, ngayong gabi, makikita po natin na ito pong si Esther, po, sa kabila ng kanyang mga hesitations, dahil po sa encouragement at sa rebuke ni Mordecai, siya po ay nag-step up in such a time as this. Ano po ang ibig sabihin? Nung panahon na delikado po, ang sitwasyon, dahil siya ang may pagkakataon para iligtas ang kanyang mga kababayan, nilaksan niya ang kanyang loob. At mga kapatid, ngayong gabi, hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon natin, anong pagsubok ang pinagdadaanan natin, ano ang labanan na meron po tayo, at ano pa ang mga labanan na atin pong kakaharapin sa kinabukasan. Pero nawa ang mensahe na makuha po natin sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, we always need to step up in such a time as this. May 3 pong paraan na makikita tayo na ginawa ni Esther nung siya ay nag-step up. Itong 3 paraan na ito ay pwede rin nating gawin para tayo po ay makapag-step up sa mga pagsubok, sa mga labanan na atin pong nararanasan at mararanasan pa. Okay? Ang unang paraan na gusto ko pong makita natin, first, acknowledge the problem. Acknowledge the problem. Kilalanin mo, tanggapin mo na may problema. Don't ignore it. Dito po, sa verse 14, ang sabi po dito ni Mordecai, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish, and who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Mga kapatid, makikita po natin dito, nung makita, marinig ni Esther yung mangyayari, at yung kailangan niyang gawin, ay natakot siya. Gusto niyang manahimik. Una, kasi baka ma-discover na siya ay Hudyo, ay papatayin lahat ng Hudyo eh. So baka siya ay mamatay. So sa isang tao na kumbaga nanggaling sa rags and then naka-experience ng luxury, ng isa sa pinakamataas na posisyon sa isang bansa, talagang magdadalawang isip ka kung ipinapagawa sa'yo ay ang kapalit ay ang iyong buhay. Di po ba? So, gustong i-ignore, gustong baliwalain, or gustong tumalikod ni Esther dito. She didn't want to acknowledge the problem. Pero, nung nirebuke siya ni Mordecai, na-realize siya kailangang harapin ang problema. Ang una na dapat po nating gawin to acknowledge the problem is you have to know the source. Sino ba? Kanino ba nanggagaling itong problemang ito? At kung babalikan natin po ang chapter 3, ay ito nga po ay walang iba kundi si Haman. Sino ba itong si Haman? Ang sabi po dito sa verse 1, after these events, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha, the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. So, pansinin niyo yung pinanggalingan niyang pamilya, the Agagite. Okay? Sino ba itong mga Agagite? Kung babalikan po natin ang 1 Samuel chapter 15, kung inyo pong maaalala, sabi ng Panginoon, sa pamagitan ni Samuel, inutusan niya si King Saul. Ang sabi niya kay King Saul, patayin mo lahat ng mga Amalekites sapagkat kinalaban niya ng husto ang mga Israelites, lalo na nung sila ay naglalakbay pa sa wilderness. So, nakita natin, ang ginawa ni King Saul, ang hari ng Amalekites noon ay si King Agag. Si King Agag, hindi niya pinatay. At hindi niya rin pinatay yung mga magagandang tupa, magagandang hayop. Ang mga pinagpapatay niya lang, yung mga pangit. And the rest of the Amalekites people, except for the king. Pero makita rin natin, nung nirebuke ni Samuel si Saul, bakit hindi mo pinatay itong hari at maging yung mga magagandang
hayop nila. Ang sabi nga ni Saul, pang-aalay nila yon, no? At nabasa natin ano po yung rebuke ni Samuel sa kanya na obedience is better than sacrifice. At mababasa rin natin doon sa 1 Samuel chapter 15 na pinatawag ni Samuel si King Agag at siya ay pinatay. So makikita po natin no po, marahil yung mga magulang or yung mga lolo nitong si Haman ay ikwinento no kung paano namatay ang kanilang lolo na si King Agag, kung saan nagmula ang lahi ng Agagites, kung saan galing itong si Haman. Lalo na nung malaman ni Haman na itong si Mordecai ay from the tribe of Benjamin. Okay? Mababasa po natin yan sa Esther chapter 2 verse 5. Now there was in the citadel of Susa a Jew of the tribe of Benjamin named Mordecai, son of Yair, the son of Shimi, the son of Kish. Okay? So si Mordecai is from the tribe of Benjamin. So ano ang significance ito? Alam nyo ba si King Saul? No? Siya rin ay nagmula sa lahi ni Benjamin. Kaya nung malaman ni Haman na itong si Mordecai ay Hudyo mula sa lahi ni Benjamin, naalala niya, ba, mula dyan sa lahi na yan ang nagpapatay sa aking lolo, no? Or sa aking ninuno. Kaya mas lalong nagalit itong si Haman nung hindi yumukod si Mordecai sa kanya. Kumbaga, meron siyang napakalaking dahilan para gumanti. Di po ba? So ito yung source ng problema, itong si Haman. And then ang pangalawa na dapat nating malaman, the severity of the problem. Ano? Hindi lamang the source of the problem, but the severity of the problem. Bakit kailangan nating malaman ang mga bagay na ito? Para malaman natin kung paano ito bibigyan ng solusyon. No? Sabi nga ng isang article, bago mo bigyan ng solusyon ng isang problema, dapat alamin mo ang problema, no? Gaano to kalaki, saan ito nanggagaling. Ganun din po sa ating mga sakit, no? Minsan nakukulitan tayo sa mga doktor. Ang mga tanong, kailan mo ito unang naramdaman? Ano ang ginawa mo? Anong kinain mo? Ano po? Ano yung living conditions? Kasi doon na malalaman, no, kung saan yan galing, kung gaano siya ka-severe, di po ba? At gaano ka-severe itong problemang ito? Ang sabi ni Haman sa chapter 3 verse 9, if it pleases the king, let a decree be issued to destroy them, and I will put 10,000 talents of silver into the royal treasury for the men who carry out this business. No? So ito ang kumbaga sinuggest ni Haman sa hari. Dahil nga kay Mordecai na isang Hudyo na hindi yumuyukod sa kanya. Na yung isang yun, kumbaga parang ang ginawa ni Haman, nilahat na niya. Okay? Na ang sabi niya, hindi sumusunod sa utos ng hari. At syempre, nung unang panahon, basta't narinig yan ng hari, merong hindi sumusunod sa kanya, ang katapat parati niyan ay death penalty. Kaya marahil ito ang dahilan bakit nakumbinsi niya itong si King Xerxes at kanyang nilagdaan no, or sinelyuhan yung utos na yun na papatayin lahat ng mga Hudyo sa lahat ng probinsya. Okay? So, ganun katindi ang problemang ito. Lahat ng mga Hudyo, lahat ng lahi ng mga Hudyo ay buburahin, ay tatanggalin, ay papatayin sa buong Persian Empire. So, nakakatuwa ba ito? O nakakatakot, di ba? Nakakakilabot ito. So, ganito kalala ang problema. Mga kapatid, kung gusto natin pong mag-step up, sa panganahon ng mga ganito, dapat alamin natin kung sino ang ating kalaban, ano ang kanyang kakayahan, at ano yung gaano kalaking damage na pwedeng makreate. Dahil sa pamagitan nito, doon lang tayo talaga kikilos, Doon lang natin hindi ito iiwasan, Doon lang natin haharapin ang problema. Okay? So yan po ang ginawa ni Esther, Kaya siya nag-step up at yun din po ang dapat natin gawin. We need to acknowledge the problem. We need to know the source and the severity of it. Ang pangalawa na paraan para po tayo ay mag-step up, hindi lamang po acknowledge the problem, but accept your purpose. Accept your purpose. Tanggapin mo ang layunin kung bakit tayo ay nilagay ng Panginoon sa particular na oras at lugar na kung nasaan tayo ngayon. At yan po ang ipinaunawa ni Mordecai
kay Esther. Kasi nga, ang sabi ni Esther dito sa verse 11, all the king's officials and people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that he be put to death. The only exception to this is for the king to extend the gold scepter to him and spare his life. But 30 days have passed since I was called to go to the king. So, kumbaga, makikita natin dito yung alibi or excuse na gustong gawin ni Esther, na ang batas noon, hindi ka pupunta sa hari hangga't hindi ka pinapatawag. At dapat hindi ka parating pupunta doon, kahit asawa ka. Maliban na lang, so may exception sa rule, kung sa pagpunta mo doon, extend ng hari yung kanyang scepter. Ang ibig sabihin, he is accepting your presence. So yun pala meron palang exception to the rule. So yun ang gustong habulin ni Mordecai. Kasi ang sabi ni Mordecai, pumunta ka sa hari at makiusap ka, magmakaawa ka na huwag patayin ang mga Hudyo. Pero yun nga, gustong magbigay ng excuse or alibi ni Esther, hesitant siya, natakot siya. Pero ipinaunawa sa kanya ni Mordecai dito sa verse 14, ang sabi niya, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Okay? So sabi ni Mordecai, kung ikaw ay mananahimik, may iba na tutulong sa mga Hudyo. Pero ang paalala niya, but you and your father's family will perish. Okay? Pero hindi ka rin makakaligtas. At ang nakakalungkot, ang magiging legacy mo, ay isang reyna, isang may kakayahan na ipagtanggol, iligtas ang mga Hudyo, pero hindi ginawa. Hindi ka nag-step up. Malalaman yun ng mga kaapu-apuhan mo na ikaw yung may pagkakataon na magligtas pero hindi iniligtas. At yun nga, kung iniisip mo na maliligtas ka sa pananahimik mo, ay hindi. Kasi pag nalaman nilang Hudyo ka, papatayin ka rin nila. So, ang una na paraan para matanggap mo yung purpose mo, una, tanggapin mo itong period of time, na itong period of time na ito ay ginawa ng Panginoon, for this purpose. Yun ang sinabi po ni Mordecai kay Esther. Kaya ka naging reyna sa panahong ito. Kaya pinaltan mo itong si Vashti, sa panahong ito, sapagkat meron kang gagawing mahalagang bagay. Okay? Ngayong gabi, mga kapatid, sometimes ay iniisip natin, sana hindi ako nabuhay sa taong ito, sa panahong ito. Di po ba? Na napakahirap. Sana na buhay ako noong una pang panahon. Or kaya sana nanatili akong bata. Kasi nakakamiss nung tayo ay mga bata pa. Simple lang ang buhay. Simple lang ang mga problema. Laro lang tayo ng laro. Pag tinawag ni nanay para kumain, kakain. Pagkatapos noon, lalaro uli. Tutulog, gigising, kakain, lalaro. Aral. Samantala ngayon, komplikado ang mga problema. Mga kapatid, sana huwag natin pong isipin yan. Because, ngayong gabi, if we want to step up in such a time as this, dapat po tanggapin natin yung purpose ng buhay natin. Bakit tayo nabuhay sa period na ito, sa panahong ito? Okay? Katulad po ng in-emphasize ni Mordecai. Okay? Hindi lamang po yun, kundi your position. Bakit ka inilagay ng Panginoon sa ganyang posisyon? Ang sabi niya dito sa verse 14, and who knows but that you have come to royal position for such a time as this, So, sino ang makakapagsabi, Baka ang dahilan kung bakit naandyan ka sa posisyon mo ngayon ay para iligtas ang iyong mga kababayan. Hindi ka napapunta dyan dahil swerte ka, Hindi ka napapunta dyan dahil magaling ka, dahil maganda ka, Dahil wala nang mapapagpilian. Hindi, naandyan ka for a certain purpose. At mga kapatid, ngayon pong gabi, yan din po ang dapat nating maunawaan kung ano man ang posisyon natin ngayong gabi. Iba-iba po tayo ng trabaho, iba-iba po tayo ng kalagayan, iba-iba po tayo ng estado sa buhay. At many times,
Kung hindi natin alam yung purpose ng Panginoon, may tendency tayo na mainggit, no? Sana naging ganun na lang ako. Sana pinag-igihan ko itong pag-aaral ko, no? Kung maibabalik ko lang, no, ganito sana yung path na pupuntahan ko. Di po ba? Pero naandito na tayo, no? Yung mga choices na pinili natin noon, no, has led us to this situation, no? To this position. Kaya kung ano po ang kalagayan natin sa oras na ito, no, huwag nating panghinayangan sapagkat may purpose ang Panginoon. Bakit tayo inilagay niya sa lugar na ito? Si Esther, sabi ni Mordecai, marahil ang dahilan bakit ka nilagay dyan for such a time as this, no? Para iligtas mo ang iyong mga kababayan. Ngayong gabi mga kapatid, nahihirapan ka na ba sa trabaho mo? Gusto mo na bang lumipat o kaya ay pinagsisisihan mo ba o pinanghihinayangan mo na naandyan ka sa kalagayan mo ngayon? Nawa mapaalalahanan tayo ngayong gabi na niloob ng Panginoon na mapapunta tayo sa lugar na yan para meron po tayong gawin. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon at marami pa ang mga tao na hindi nakakilala sa Kanya. At naniniwala ako na ang kalagayan natin ngayon ay gagamitin ng Panginoon para may pahayag natin ang Kanyang salita. Ang sabi nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng tao ay mabigyan ng pagkakataon na manumbalik, na tumalikod sa kasalanan at bumalik sa Kanya. At alam niyo po, tayong mga mananampalataya, tayong mga tagasunod ng Panginoon, tayong mga tumanggap sa Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas na pinagkalooban ng buhay na walang hanggan, na binago ang buhay, tayo po ang gagawing instrumento ng Panginoon, to remind these people, these unbelievers, na may pag-asa. At marahil kung bakit ito ang ating posisyon ngayon, ay para maipahayag po natin ang salita ng Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, nawa gamitin natin, itong ating position, gawin natin sa panahong ito na ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ang magandang balita para maraming mga tao ang maligtas. Nung panahon ni Esther, ginamit niya yung kanyang posisyon para mailigtas ang mga Hudyo sa tiyak na kapahamakan. Ngayong gabi mga kapatid, gamitin natin itong posisyon na ito para maraming mga hindi mananampalataya ang makakilala sa Panginoon para maligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Sino po sa mga kagrupo natin sa oras na ito ang nangangailangan ng kaligtasan, kailangang bahaginan ng magandang balita? Mga kapatid, we need to step up. Gamitin natin ang pagkakataon ito na siyang dahilan kung bakit tayo iniligay ng Panginoon sa posisyong ito. Okay? So yun po ang pangalawa na paraan para tayo ay mag-step up. Ang una, we need to acknowledge the problem. Second, we need to admit our purpose. And thirdly, at ang panghuli, we need to act in faith. We need to act in faith. Ang sabi dito sa verse 16, nung marinig po ito ni Esther, nung mabasa niya yung sulat ni Mordecai, ang sabi ni Esther, go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Okay, so kumilos na itong si Esther, Alam niyo po mga kapatid, ang pananampalataya, hindi po ito passive, Hindi po ito yung uupo ka lang at iintayin mo na lang na may mangyari. Hindi po. Ang faith, it is active. You have to do something. Ano ang unang ginawa ni Esther? When she decided to step up, ang una, she looked up. We need to look up, Anong ibig sabihin nun? Tayo po ay dapat manalangin. Yun ang sinabi niya. Ang sabi dito, go gather together all the Jews who are at Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do.
Okay? So, ang ginawa nila, hindi agad sila sumugod. Ano? Hindi agad sumugod si Esther. Hindi niya sinabi na, okay, bukas pupunta ako doon. Hindi po. Tumawag muna siya sa Panginoon. At alam po ninyo mga kapatid, lahat ng mga Bible characters na nagtagumpay sa lahat ng laban, they asked the Lord first. No? They went to the Lord first. No? Nag-pray muna po sila. Dito, 3 days and 3 nights silang nag-fasting. No? Nag-pray. No? Para malaman nila ang kalooban ng Panginoon, para ma-align sila, no, sa kalooban ng Panginoon. At mga kapatid, sa gabi ito kung may mga pagsubok tayo na pinagdadaanan, no, huwag agad nating isipin kung ano ang dapat nating gawin, no? Sinong dapat nating hingan ng tulong para masolusyonan ito. Ang una na dapat nating gawin, we need to look up. Okay? Kung halimbawa gusto nating magbahagi ng salita ng Panginoon, manalangin muna tayo. Ipanalangin natin yung mga tao na share natin, no? Sapagkat ang trabaho natin ay magbahagi, ang trabaho ng banal na espiritu ay magkumbinsi, no? Or kumilos sa puso ng ating babahaginan. At yan po ang ginawa ni Esther, no? Yan ang dahilan kung bakit niya pinag-prayer and fasting lahat ng mga Hudyo, kahit yung kanyang mga katulong, no? Para hingin sa Panginoon na kumilos sa puso ng hari na pagbigyan ang kanilang magiging kahilingan. Ang sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. And then ang sabi pa sa Psalm 18 verse 6, in my distress I called to the Lord, I cried to my God for help. From His temple He heard my voice, my cry to Him reached His ears. So, katulad po ng ginawa ng mga nauna kay Esther, no? Dahil sa matinding problemang ito, ang unang-unang ginawa nila, tumawag sila sa Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay tatawag sa Panginoon, sigurado ang tulong. No? Sometimes kung ikaw ay tatawag sa mga tao, hingi ng tulong, sometimes hindi sila available. Sometimes yung mga ina-expect mo pa na tutulong sa'yo ay hindi available. No? Madi-disappoint ka. Pero pagka tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon, He will be there to help us. He will always listen to us, no? Lalo na where we are in distress, no? Pag mabigat ang atin pong mga puso, ang atin pong mga problema, kung uunahin nating tawagan ang Panginoon, siya po ay tutugon. Okay? Bibigyan niya tayo ng katalinuhan, ng paraan, para no ito mabibigyan ng solusyon. At yan po ang ginawa ni Esther. She looked up first. Okay? And then second, no, hindi lamang she looked up, but she looked forward. Okay? So, pagkatapos niyang humingi ng lakas, ng katalinuhan, ng guidance sa Panginoon, now it's time to look forward or to move forward. Ang sabi po dito sa verse 15, when this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. No? She took the risk. No? Bahala na. No? Nanalangin na tayo, ano? Humingi na tayo ng tulong sa Panginoon. No? Now, let us put this in action. Okay? Tayo ay kumilos na. Sa mga pagsubok natin pong pinagdadaanan, ang una na dapat natin gawin, manalangin po tayo. Let us look up. Secondly, let us look forward. No? Puntahan na natin, ayusin na natin kung ano man ang maging problema. Sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, no? Ipanalangin po muna natin itong gagawin natin. No? Anumang ministry, anumang klaseng paglilingkod, no, ang gagawin natin, ipanalangin muna natin sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Haring David. Ganun din kung mapapansin natin ang Panginoong Hesukristo, no? Bago magsimula ang araw, nananalangin muna siya, no? And then pagkatapos ng kanyang gawain sa maghapon, siya ay nananalangin. And from the start of his ministry hanggang sa katapusan ng kanyang ministry, hanggang sa kanyang kamatayan, in tune siya sa Panginoon. In tune siya sa kanyang Ama. That's why he became successful. At ganoon din po ang mararanasan natin mga kapatid. If we want to be successful, una, sa pagharap sa laban ng ating pong buhay, dapat lagi tayong in tune sa Panginoon. And then,
atin pong harapin na yung atin pong mga problema. No? At kung ano yung mga itinuro sa atin ng Panginoon, kung ano yung mga sinabi sa atin ng Panginoon, yun lang ang atin pong gawin. Ganito po ang nangyari kay Esther. No? Naniniwala ako, ginabayan talaga siya ng Panginoon sa kanyang sasabihin, no? Kung kailan niya sasabihin yung problema, no? At kung titingnan po natin yung mga step by step na ginawa niya, makikita po natin na ito po ay kilos ng Panginoon. At yun nga, at the end, naging successful sila at itong Agagite na si Haman ay pinatay, ay nawala. Ngayong gabi mga kapatid, sa bawat araw ng buhay natin, meron tayo parating nakakaharap na pagsubok, meron tayo nakakaharap na labanan, meron tayong nakakaharap na hamon. At ang paalala ng mensaheng ito, we need to step up. No? Hindi lamang every Sunday, kundi sa bawat araw na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. We need to step up. Dahil sabi nga ni A.W. Tozer, Christian life is not a playground, it is a battlefield. May tatlong paraan para mapagtagumpayan natin ito. Para tayo po ay makapag-step up in such a time as this. Ang una, we need to acknowledge the problem. Second, we need to accept our purpose. And third, we need to act in faith. No? Pagkatiwala natin sa Panginoon ang magiging resulta ng pagsunod natin sa Kanya. At katulad ng nangyari sa mga Bible characters, hindi lamang si Esther, nagtagumpay po sila nung sila ay nag-step up. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, baka kailangan nating mag-step up na. Baka kailangan nating tumindig at kumilos na, gawin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon upang maranasan natin ang tagumpay, maranasan natin ang pagtibay at pagtatag ng ating pong pananampalataya upang mas makilala pa natin ang ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ni Esther. Salamat po na bagamat siya ay natakot nung una, pero dahil po sa paliwanag ni Mordecai, siya po ay nag-step up. Siya po, Panginoon, ay in-acknowledge niya yung problema, in-accept niya yung purpose ng kanyang position, at siya po ay kumilos ng may pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa itong mga steps na ito upang malampasan at mapagtagumpayan namin ang araw-araw na pagsubok na kinakaharap namin. Samahan mo kami, Panginoon, ng patuloy sa pamumuhay sa mundong ito. Tulungan mo kami na laging magtapat sa inyo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-iingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.